Ibinahagi ni Representative Paulo Ortega V ang mga katangian na pinagbabasehan sa pagpili ng isang lider ng Kamara. Samantala bilang miyembro naman ng Young Guns, kinakailangan din aniya nilang mag-level up ngayong 20th Congress. Yan at iba pang mga detalye ihatid sa atin ni Kate Renya, live mula sa Batasang Pambansa. Kate. Princess, inaasahan ni Representative Paulo Ortega na magiging vibrant ang 20th Congress. Ipinahayag din niya na nararapat abangan ang next batch ng mga bagong lider na uupo sa Kamara. Ngayong nalalapit ng mag-umpisa ang sesyon ng 20th Congress, usap-usapan ngayon kung sino ang mga uupong House leaders. Sa katunayan, higit 200 mambabatas ang sumuporta sa muling pagiging House Speaker ni late Representative Martin Romualdez, habang mayroon ding pabor kay 4-piece party list Representative Marcelino Libanan na ituloy ang kanyang pagiging House Minority Leader. Ayon kay La Union 1st District Representative Francisco Paulo Ortega V, nararapat lamang na hintayin na lang muna kung sino ang mga uupong lider sa Kongreso. Aantayin po natin kung sino po yung mga cast of characters saka yung mga uupo po, yung mga magiging next batch po ng House leaders. Pero sabi nyo nga, yan na po yung affirmation ng support sa ating mga key leaders saka key position sa House. So maganda rin po siguro na abangan na rin natin sa pag-uumpisa po ng 20th Congress. Nang tanungin naman kung sino ang mga kandidato sa pagiging House Majority Leader, nabanggit ni Representative Ortega na kumakalat ngayon ang pangalan ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos sa mga blind item at media. Anya, kwalipikado si Representative Marcos sa posisyon ng pagiging leader ng mayorya na dati na rin nanungkulan bilang Senior Deputy Majority Leader nitong 19th Congress. The name of the SDML has been floated around, si Kong Sandro. He's very much qualified, pero titignan po natin, mahirap naman po na magbato ng mga pangalan na tingin natin, kasi alam nyo naman po sa majority sa House of Representatives, marami pong magagaling at marami pong qualified na kahit anong position. Inilahad din ni Representative Ortega ang mga katangian sa pagiging isang effective na majority leader. Ilan na rito ang pagbase sa resulta ng mga nagawang trabaho at kahalagahan ng teamwork na makakapagdala ng magandang epekto sa Kamara. Talagang yung responsibility saka yung trabaho, yung call to action mo ang tinitignan. I guess for me, the key ingredient is what happens outside of work. Yung mga nabibuild na relationship saka yung trust doon sa part na yun. Kung madadala nyo yun sa trabaho, iba rin talaga yung effect nun sa organization. Results oriented pa rin dapat tayo kasi nga we are working in government. So tingin ko yun ang mga key ingredients, yung mga intangibles. Dagdag pa ng mambabatas, isa rin sa tinitignan ang seniority at wealth of experience sa paghatid ng serbisyo sa publiko, lalo sa returning officials. Pagdating sa mga neophytes, siniguro niya na magkakaroon sila ng maayos na training ground, lalo na't mayroon silang iba't ibang polisiya na nais isulong. Ako on a personal level, nakikita ko na parang maganda yung mga discussions, maganda yung mga exchange of ideas, lalo sa different policies na sinusulong. Yung mga pinaglalaban naman po nila is talagang nakikita natin na pulso naman po ng taong bayan. Bilang miyembro ng Young Guns, kinakailangan din nilang mag-level up dahil kabilang sila sa mga nagtatransition mula sa 19th Congress papuntang 20th Congress. Target din ani ng mamabatas na higitan pa ang mga napagtagumpayan ng 19th Congress, kagaya ng pagsubok ni Representative Romualdez sa mga bagong kongresista at maisulong ang mga prioridad na hakbangin ng bansa. With the arrival of the new set of congressmen, may mga new breed, may mga comebacking, syempre lahat yan may individual na thoughts, may individual na priorities. So, ang sikreto dyan kung paano mo tatahiin para magkaisa kayo lahat at maisulong yung mga policies na sobrang importante. Again, the priority measures ng bansa natin. Nagbigay rin ng pahayag si Representative Ortega sa mga itinuturing na hotshot ng Kongreso. Actually, ang babait nila, saka nag-i-engage talaga sila. Parang marami na rin silang plano, not as a group, pero individually.
Princess, sinabi din ni Representative Ortega na kailangan talaga ng Quad Committee dahil may mga unfinished business, quad bills at measures na kailangan i-refile ulit. At yan muna ang update mula dito sa Kamara. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News. Maraming salamat, Kate Renya.